Okay na. So ngayon naman, dadapo tayo sa amo ko. Lagi kong nang pinapadalangin ang anak niya na si Kai. Tapos sabi niya sa akin, last month, nag-usap kami, sabi niya sa akin na pag ma-spell daw yung anak niya sa school, papalitan nila ako ng best nanny. So, nag-conversation kami last month. Sabi niya, no need na daw, hindi ko na daw kailangan maghanap sila ng kapalit ko. Last Wednesday na naman, mag-isang buwan, kinausap na naman nila ako. Nasabi niya sa akin, halika dito kasi nagugas ako. Halika dito, umupo ka muna for 5 minutes. Ngayon, okay, nag-usap kami. Sabi niya sa akin, Lodi, I'm sorry. Kailangan daw nila talagang best nanny para sa anak nila, para sa kung ano man ang dahilan nila. Pero sabi ko rin, thanks God, kasi every week, every prayer, every study, lagi kong pinagdadasal na sana naman ay maghahanap ako ng pagkakataong magpaalam ng maayos sa mga amo ko. And dininggit naman ng amo ko ng Panginoon na sila na mismo ang nag-break ng kontra ko. Hindi na ako pinahirapan ni God na magpaalam sa mga amo ko na hindi ko na kayang i-handle yung mga kakulitan ng mga alaga ko. Kasi kung magtagal pa ako sa kanila, darating ang time na ako talagang mapapahamak. So si God na talaga nagbigay ng way na i-close ang door ng amo ko at mag-u-open siya ng panibago para sa buhay ko. Amen! At ngayon, sa awa ni God, nag-antay na lang ako ng mga interview. Meron nang open sa akin sa April 5. At kung hindi man kami magkasundo sa December 5, marami rin nagtutulong sa akin na magbibigay ng trabaho sa akin. Sabi ko sa God, thank you God, kasi hindi mo talaga ako papabayaan. Si Ate Tess, hinihingi na rin yung CV ko, mga friend ko sa GBR, sa Blue Water, sa DIP. Pero ang mga kaibigan ko sa Farm Jumeirah, ayaw nila akong mawala sa Farm Jumeirah. Yes. Stay pa rin daw ako. Kaya ang daming nag-o-offer sa akin ng work. Thank you God. Sa lahat ng mga dasal ko at magdadasal pa sa akin, lalo na sa mga darating na mga interview, sana the best talaga ang mga among makukuha ko. Kung ano man ang kasakit na mga sakripisyo ko nung nakaraan, sa 3 years ko sa kanila, sa baby pa lang yung mga alaga ko, sasabihin sa mukha ko na magkuha sila ng best nanny, masakit yun, umiiyak ako sa harapan ng madam ko. Ano ba kailangan nyo ng best nanny? Walang ibang nanny nakikita na gumugulong sa park kasama yung alaga. Walang ibang nanny na gumugulong po sa park na ginagawa kang kalabaw ng mga alaga mo. Sabi niya po, ako lang tumatakbo ng left and right. Gumagapang, tumatayo. Sinasampa ng mga alaga pero wala akong reklamo. Pero alam niyong lahat. Kahit gano'n ang ginawa ng amo ko, pinagdadasal ko na sana naman makakuha sila ng best nanny. Kung hindi man nila tingin sa akin, best nanny ko, diba? Yun lang ang pinagdasal ko. Wala akong sama ng loob ng amo ko. Sinasabihan ko yung amo ko, thanks for everything, na tinanggap niyo akong tao, at saka papakaalisin mo ko sa bahay niyo ng tao rin ako. Sabi niya, 2 months na lang ako. Nagulat ako sa lahat ng mga nanay na mga friends niya, pati yung mga amo nila, na sinasabi niya sa akin, Lodi, ba't ganun ang amo mo? Ano pa bang nagkikita nila sa'yo na hindi nila nakikita ang lahat ng malaking kasakit mo sa mga alaga mo? Alam mo, masakit yun ba, di ba? Ano pa ba ang gusto nila? Ginawa mo ng lahat. Mga taga-Farm Jumeirah dito, halos kilala na ako, kahit mga nakil mo lahat ng gwardiya dyan, para kung bali makakahanap sa mga alaga ko, saan yung mga alaga ko, please, tulungan niyo ako para kung baliw. Tapos, ganun lang gano'n ng amo ko, pero di ako nagtatanong ng sama ng loob sa kanila. Wala pinagdadasal ko, sana makahanap sila ng talagang magmasinis sa alaga ko, mahalin. Yun ang sinabi ko sa amo ko na, Madam, I hope yung mga pinagmamalaki mong best nga kayang i-handle ang ugali ng alaga ko. Kasi sir, iba talaga siya mag-discipline. Hindi ko siya gusto, kaya hindi ko na kayang pag-anuhan sila. Tama ba yun? Magkasala yung anak mo sa harapan, ibabasag yung mga laruan ng alaga mo sa
Sa mismo, hindi ganun tayo mag-disiplina sa mga bata, di ba? Dapat i-time out mo sila, ilagay mo sila sa ganito, pero hindi. Hindi ko kayang marinig yung sisigawan nila yung mga bata. Tapos babasagin yung mga laruan ng mga bata. Itong dapat sa'yo, sabihin ng amo ko, itong dapat sa'yo, babasagin ko to para matuto ka. Hindi naman ganun. Ako hindi lang talaga ako makapagsalita sa amo ko na magsabi naman ganun ang pag-ano sa trato sa mga anak mo. Mas lalong maano yung utak mo, alam mo may diferensya. Tapos ganituhin pa, pero thanks God talaga na sila mismo ang magbe-break ng contract sa akin. Kasi lahat nagdidiwang. Kung kaya lang nila ako bigyan ng party, bibigyan nila ako ng mga kaibigan ko. Pero sabi ko, it's thanks God na yung ginawa ng madam ko, hindi naman siguro sila maghingi. Kasi kahit naghihingi sila ng request mag-stay, hindi na talaga ako papayag. Kasi iniinsulta na nila yung pagkatao ko sa ginagawa nila, di ba? Sige, salamat sa lahat. Yan na lang.